Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? Muli, ako si Binibining Glidel Bartolome, ang inyong guro sa Filipino. Naaalala pa ba ninyo ang ating mga pinag-aralan noong unang markahan? Tama! Ang ilan sa mga ito ay pangalan, panghalip, mga bahagi ng kwento, pagkakasunod-sunod ng teksto gamit ang signal words, at ang paggamit ng diksyonaryo. Mahusay mga bata! Ngayon naman ay mag-aaral tayo ng panibagong aralin. Tayo ay nasa unang araw ng ating ikalawang markahan sa Filipino. Handa na ba kayo mga bata? Halika, samahan niyo akong matuto. Pero bago tayong magsimula, ay alamin muna natin ang ating panuntunan sa klase. Ang ating panuntunan sa klase ay BEST. B. Basahin at unawaing mabuti ang mga aralin. E. Enthusiastic dapat sa klase. S. Sabihin ng walang pag-aalinlangan ang iyong mga ideya. At T. Tahimik na makinig kapag nagsasalita ang guro. Bago tayo magsimula ay alamin natin ang mga layunin natin ngayong araw. Sa araling ito, inaasahang makikilala mo ang mga pang-uri at magagamit ito ng wasto. Malalaman din natin sa araling ito ang tatlong antas ng pang-uri. Ito ay ang lantay, pahambing at pasukdol. Sa paglalarawan ng tao, lugar, bagay at pangyayari sa sarili, ibang tao at mga katulong sa pamayanan. Nabanggit ko sa ating mga nakaraan na aralin ang patungkol sa bahagi ng pananalita. Mayroong 8 bahagi ng pananalita at 2 na rito ang atin na napag-aralan. Ito ay ang pangalan at panghalip. Pero bago yan ay balikan muna natin ano nga ba ang ibig sabihin ng pangalan. Ang pangalan ay pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at iba pa. Halimbawa na labang ng salitang Isabel, nanay, Juan, parke, at lapis. Ito ay mga halimbawa ng pangalan. Ang panghalip naman ay mga salitang humahalili sa pangalan. Ginagamit ang panghalip upang hindi pa ulit-ulit ang paggamit natin ng pangalan sa isang pangungusap o sa talata. Ang halimbawa nito ay ang salitang sila, ako, kami, siya, tayo, at ito. Ang dalawang ito na bahagi ng pananalita ay kaugnay pa rin sa bago nating pag-aaralan ngayong ikalawang markahan. Ang paksa natin ngayong araw ay ang pang-uri. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pang-uri? Ang pang-uri ay salitang naglalarawan. Ibig sabihin, ito ay ang salita kung saan inilalarawan kung ano ang itsura o katangian ng isang pangalan o ng isang panghalip. Bibigyan ko kayo ng ilang mga halimbawa upang mas maunawaan ninyo ano nga ba ang pang-uri. Ulitin ko, ang pang-uri ay nagsasabi kung ano ang itsura o katangian ng isang bagay, tao, lugar, at iba pa. Halimbawa, tingnan ninyong mabuti ang larawan na ito. Ano kaya ang salita o pang-uri o salitang naglalarawan ang ipinapakita ng larawang ito? Tama! Ang ipinapakita ng larawan na ito ay ang salitang malinis. Ang malinis ay isang pang-uri dahil ito ay nagsasabi ng katangian ng isang bagay o ng isang lugar o maging tao. Dito naman, anong salita o pang-uri ang ipinapakita dito? Tama!
Ang pang-uring pinapakita dito ay ang salitang naglalarawan na maganda. Ang maganda ay halimbawa ng isang pang-uri. Dito naman, anong salita kaya ang ipinapakita dito? Mahusay mga bata. Masarap. Ang masarap ay isang pang-uri. Dito naman, ano kayang salitang naglalarawan ang ipinapakita dito? Mahusay mga bata. Ang pang-uri na ito ay masipag. Sumunod. Ano namang pang-uri ang ipinapakita dito? Magaling mga bata. Ang pang-uri ay matalino. Ngayon, nalaman natin na ang mga halimbawa na ang pang-uri ay maganda, matalino, malinis, at iba pa. Ngayon naman, mas palalimin pa natin ang ating pagkakaunawa sa pang-uri. May tatlong antas ng pang-uri. Ito ay lantay, pahambing, at pasukdol. Pag-aralan natin isa-isa ang mga ito. Ang lantay ay naglalarawan ng isang katangian ng tao, bagay, lugar o pangyayari. Ang tatandaan natin, kapag lantay ang antas ng pang-uri, isa lamang ang inilalarawan. Halimbawa, mahaba ang buhok ni Mikay. Dito, sino ba ang inilalarawan? Mahusay mga bata. Ang inilalarawan dito ay si Mikay. At isa lang ito. Ano ang pang-uri na ginamit sa pangungusap? Magaling! Ang pang-uri na ginamit ay ang mahaba. Sumunod, malusog ang bata. Anong pang-uri ang ginamit? Tama, malusog. Ngayon, ilan ang nilalarawan? Tumpak, isa lamang. At ito ay ang bata. Kaya, ang salitang malusog o ang pang-uring malusog ay nasa antas ng lantay na pang-uri. Sumunod naman, ang pangalawang antas ng pang-uri ay pahambing. Ano nga ba ang pahambing? Ang pahambing ay pagtutulad o paghahambing sa dalawang tao, bagay, lugar, hayop o pangyayari. Kaiba sa lantay na isa lamang ang inilalarawan, sa antas ng panghambing, dalawa na. Maaaring tao, bagay, lugar, hayop o pangyayari. At gumagamit ng salitang mas at higit. Halimbawa, higit na mataas ang punong kawayan kaysa puno ng bayabas. Dito, ilan ba ang inilalarawan sa pangungusap? Tama, dalawa. Puno ng kawayan at puno ng bayabas. At ano ang pang-uri na ginamit? Ang pang-uri na ginamit ay higit na mataas. Dinagdagan ng salitang higit upang maipakita ang pagkukumpara sa dalawang puno. Dahil dalawa ang inilalarawan dito o inihahambing, kaya ang antas na ito ay nasa antas na pahambing ng pang-uri. Isa pang halimbawa, mas mahaba ang buhok ni Kate kaysa kay Mikay. Dito, ilan ang inilalarawan? Tama, ang inilalarawan ay dalawa, si Kate at si Mikay. Mas mahaba daw ang buhok ni Kate kaysa kay Mikay. Nagpapakita ito ng paghahambing. Kaya, ito ay nasa antas ng pahambing na pang-uri. Nakakasunod ba mga bata? Ang huling antas naman ng pang-uri ay pasukdol. Kaiba sa pahambing, ang pasukdol naman
ay naglalarawan na ng higit pa sa 2. So 3 o higit pa ang nilalarawan dito. Kung sa pahambing ay gumagamit ng salitang mas at higit upang makita paghahalintulad o paghahambing, sa pasukdol naman gumagamit ng pinaka, napaka at ubod. Halimbawa, si Rodlan ang pinakamatalino sa kanilang klase. Dito, inihahambing si Rodlan hindi lamang sa isang kaklase kundi sa buong klase. Kaya gumamit ng salitang pinaka upang mapakita na siya ang pinakamagaling o pinakanangunguna sa kanilang klase. Kaya, ang pang-uring pinakamatalino ay nasa pasukdol na antas. Sumunod naman, napakasarap ng nilutong adobo ni nanay. Ang pang-uring napakasarap ay nasa antas ng pang-uring pasukdol. Naiintindihan ba? I-review muli natin. Mayroong 3 antas ang pang-uri. Lantay na isa lamang ang inilalarawan, pahambing na 2, at ang pasukdol naman ay 3 o higit pa. Magaling mga bata! Ngayon naman ay subukin natin kung talagang naunawaan ninyo ang ating aralin. Sa unang pagsasanay natin, ito ang panuto. Tukuyin ang salitang naglalarawan o pang-uri sa bawat pangungusap. Handa na ba kayo? Umpisahan na natin. Unang tanong, lantana ang mga bulaklak sa florera. Ano ang pang-uring ginamit dito? Mahusay mga bata! Ang pang-uring ginamit dito ay lanta. Ang lanta ay isang salitang naglalarawan o nagsasabi kung ano nga ba ang katangian ng bulaklak. Sunod, sariwa ba ang gulay sa palengke? Ano ang pang-uri na ginamit sa pangungusap? Magaling mga bata! Ang ginamit sa pangungusap na pang-uri ay sariwa. Pangatlo, napakasaya ng pagdiriwang namin ng bagong taon. Ano ang pang-uri na ginamit? Tumpak. Ang pang-uri na ginamit o salitang naglalarawan sa pangungusap ay ang salitang napakasaya. Kaapat, sana ay mas maging mapayapa ang taong 2022 kaysa noong 2021. Magaling! Ang pang-uri ay mapayapa. Huling tanong para sa pagsasanay na ito. Huwag kang matakot sa malambing naming aso. Ano ang pang-uri sa pangungusap? Tama! Ang pang-uri dito ay ang salitang malambing. Mahusay mga bata! Ngayon ay nalaman na natin na talagang naintindihan nyo kung ano nga ba ang pang-uri. Ngayon naman ay siguraduhin natin na talagang naintindihan nyo rin kung paano nga ba tukuyin ang antas ng pang-uri. Sa huling pagsasanay natin, ito ang ating panuto. Isulat ang titik L kung ang pang-uri na may salungguhit ay nasa lantay na antas, PH kung ito ay nasa pahambing na antas, at PS kung ito ay nasa pasukdol na antas. Ulitin ko muli, kapag lantay, isa lamang ang inilalarawan. Pag pahambing naman, 2 ang inilalarawan dito. Gumagamit ng salitang mas at higit pang maipakita ang paghahambing o paghahalintulad. At sa pasukdol naman, ay gumagamit ng salitang napaka, pinaka o ubod. At ito ay naglalarawan ng 3 o higit pa. Una, mas matangkad ang kuya ko kaysa sa akin. Ano ang antas ng pang-uri na ginamit dito? L lantay,
PH, pahambing, o PS, pasokdol. Magaling mga bata! Pahambing. Bakit? Dahil dalawa ang nilalarawan dito, ang kuya at ang nagsasalita sa pangungusap. Kalawa, napakatamis ng sorbetes na ito kumpara sa ibang mga natikman ko. Ano ang antas ng pang-uri na napakatamis? L, lantay, PH, pahambing, o PS, pasokdol. Mahusay mga bata. Ito ay pasokdol. Pangatlo, maitim ang ilalim ng mata ni Bitoy dahil siya ay napupuyat sa kalalaro ng online games. L, lantay, PH, pahambing, o PS, pasokdol. Tama! Ito ay nasa antas na lantay. Dahil isa lamang ang inilalarawan dito. Ito ay ang ilalim ng mata ni Bitoy. Sumunod, magkasing kulay ang blusa ni Jasmine at Kate. Ano ang antas ng pang-uri na ginamit sa pangungusap? Magaling mga bata! Pahambing. Dahil inihahalin tulad ang blusa ni Jasmine at ni Kate. At sila ay dalawa. Kaya ito ay pahambing. Huling katanungan. Ang pinanood namin kanina ang pinakanakatatakot sa lahat ng aking napanood. Ano ang antas ng pang-uri dito? L, lantay, PH, pahambing, o PS, pasokdol. Magaling mga bata! Ito ay pasokdol. Mahusay mga bata! Napakatalino niyo talaga at naunawaan ninyo ang ating aralin patungkol sa pang-uri at antas nito. Ngunit bago tayo matapos ay wag ninyong kalilimutan ang mahalagang kaalaman na ating natutunan. Ang pang-uri ay salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa mga pangalan o panghalin. At ang tatlong antas ng pang-uri ay lantay, isa lamang ang inilalarawan, pahambing, dalawa ang inilalarawan, at pasokdol kung saan naglalarawan ng tatlo o higit pa. Salamat mga bata sa pakikinig, panonood at aktibong pakikisa sa ating klase. Magkita-kita muli tayo sa susunod nating aralin. Paalam mga bata!